everyone, kamusta po sa lahat? Welcome po sa ating semi-permanent makeup tutorial dito po sa Rio Ink Studio channel. Ngayon, pag-uusapan po natin at ituturo ko sa inyo ang tamang way ng pagmamapping sa mukha ng ating client para maka-achieve tayo ng symmetrical at pantay at maaliwalas na eyebrows para sa gagawin ninyong micro shading, ombre o kaya naman ay microblading. Okay, kung ready na kayo, gamit yung inyong mapping threads na may tinta. So mag-start na tayo ng pagmamapping. Yung una nyong gagawin, stretch niyo yung mapping thread ninyo. Dapat yan ay naka-firm, hindi yan malambot. Para pag idinikit nyo yan sa balat, kukulay na agad. So saan tayo mag-i-start? Sa pinakagitnang bahagi ng inyong ilong. Yan yung magiging bilateral na hati natin para even yung separation. Okay, guhit kayo dito sa gitna ng ilong. Yan, i-mark nyo lang ng ganyan. Okay, pag na-mark nyo na ng ganyan, ang isusunod nyo naman, itong nasa gitna ng butas ng inyong ilong. So, makikita nyo yung butas ng ilong. Even nyo lang, itapat nyo lang sa pinakagitna ng butas. And then, idiretso lang. Itabi nyo lang doon sa una nating ginawa. Diyan sa pinakagitna. Ayan. So, kung okay na yan, parehasin mo lang yan dito sa kabila since dalawa naman ang butas ng ilong para even sila. Yang guhit na yan, yan yung magsisilbing hangganan ng contour. Especially pag magme-makeup, mas maiintindihan nyo po kapag magme-makeup kayo. Yan yung magiging contour ng starting point ng ating kilay. So, yung susunod naman ay yung dito sa gilid ng ating alar. Alar ng ating nose, yung pinakagilid na bahagi niyan, idiretso nyo rin lang hanggang doon sa kilay. Dapat yan ay tatama dito sa dulong unahan ng ating mata, pataas. Kita nyo po? Diba yung ating mata meron yung hangganan, yung teardrop na tinatawag nila. So doon, dapat tatama yan doon. Ang purpose niyan, dyan nakalocate yung baby hair. So, yan yung kapal, lapad, at location ng baby hair. So, mahalaga po yan. Then, after nyo matapos yan, ngayon naman dito kayo sa taas. So, same lang yung gagawin nyo ha, parehas-parehas. Dito sa ilong, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung guhit dapat dyan. Then, after dyan sa ilong, dito na tayo sa taas. So, kita nyo yung kilay nyo, meron yung hangganan pababa, yung pinaka hangganan lang ang lalagyan natin. Para siya yung magsisilbing starting point ng lapad ng ating kilay. So, pagkatapos nyan, angat ka pa ng isa pa. So, yan, nakikita mo almost 1 cm dapat ang lapad nyan. After nyan, dito ka na sa pinakataas. Yan naman yung magiging tuktok o taas ng ating kilay. Okay? Pag nagawa nyo na yan, lilipat naman kayo dito sa ating diagonal diamond. Dito sa ibaba ng ating ilong, dito sa may labi. Ida-diagonal nyo yan papunta dito sa gilid ng ating mata, papunta dito sa dulong bahagi ng ating kilay. So, yan yung magsisilbing pinakahaba ng length ng ating kilay at pinakadulo ng buntot ng ating kilay. Same yung procedure dun sa kabila, left and right. Parehasin nyo lang. May imagine nyo dyan para kayong gumagawa ng ilalim ng diamond. So, kung makita nyo yung diamond, diba? Yun ay almost triangle na ayan, almost triangle. Napabaliktad. Okay, pagkatapos nyo dyan, susunod naman kayo dito sa mismong mata. Kita nyo yung dulong bahagi ng inyong mata. Vertically
guhitan nyo yan paangat. Yan yung magsisilbing starting point ng arc pababa doon sa inyong kilay. So, dyan siya bumababa. Tulong bahagi ng mata, diretso nyo lang vertically ang guhit. Same lang, kaliwa kanan. Okay, pag nagawa nyo na yan, lilipat na kayo dito sa may dulo rin ng ating tail. Yan naman yung magsisilbing guhit pababa para hindi kayo malito. So, guhit kayo dyan, pababa, and yan, guhit kayo pababa. Kaliwa, kanan. Pagkatapos nyo dyan, ang isusunod nyo naman ay ito ditong lapad ng tail, yung parang magiging huluman na natin. So, pamula dito sa arc hanggang dito sa starting point ng ating kilay, dito sa head part, yan, guhitan nyo lang yung ganyan, diagonally, yan, guhit kayo dyan, then kaliwa din, ayan, kaliwa, kanan. Ngayon, pag natapos nyo yan, kung mapapansin nyo, meron na yan geometrical na visibility, na pattern. Yan na yung magsisilbi yung pattern para masundan ninyo na symmetrical yung kilay pag magpe-pencil na kayo. So, kung nagawa nyo na lahat, okay na, then mag-start na tayo mag-pencil. Ipe-pencil, i-drawing nyo na yan ng pencil kung saan gagawa na kayo ng mas realistic na shape ng kilay. And then, pag okay na kayo, ipapa-approve nyo yan doon sa client nyo. Kung approve sa kanya yung lapad, yung haba, yung kapal, yung layo sa isa't isa, and then yung evenness o yung pagkaparehas ng dalawa. Pag nag-agree na siya dyan, then, mag-i-start na tayo sa pagtatato. Gamit yung ating machine, outline natin, and then start na tayo ng shading. So, kung magawa nyo na lahat yan ng sunod-sunod, ganito na yung kakalabasan niya. Okay? Symmetrical, maliwalas, at maganda sa mukha. Nakuha po? Kung hindi nyo gaano maintindihan pa, ulit-ulitin nyo lang po itong video tutorial natin para mas maintindihan ninyo at makuha ninyo. Okay, yun lamang po. Maraming po salamat. See you soon sa ating susunod na mga pagsasanay. I-upload ko lang po yun dito sa ating channel.